Nabasa niyo na po ba yung buong Biblia? Mula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Pahayag o ng Revelation. Nabasa niyo na po ba ito from cover to cover? Pag binasa niyo po ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang nilalaman po ng buong banal na kasulatan ay ang love story sa pagitan ng Diyos at ng kanyang sambayanan. At ngayong gabi pong ito, ipinakita ni Jesus kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagmamahal. Pagmamahal na handang maglingkod, handang mag-alay ng sarili para sa ibang tao. Kung mapapansin po ninyo, ngayon pong gabing ito, makikita ninyo halimbawa dun sa ating mga TV screen, ito ay pagmimisa sa huling hapunan ng Panginoon. Pero bakit ang ginamit na ebanghelyo ay hindi account na galing kay Matthew, Mark, and Luke tungkol sa Eucharistia? Sa halip, sa pagdiriwang natin ng huling hapunan ng Panginoon, ang binasa natin ay mula sa Ebanghelyo ni Juan at ito ay ang paghuhugas ng paa. Dahil po may kaugnayan ang Eucharistia sa ating buhay. Ang tawag po sa Eucharistia ay ang sakramento ng pagmamahal. Kung saan po sa tuwing tayo ay magmimisa, ito pong altar na nasa ating harapan ay nagsisilbing kalbaryo kung saan si Kristo ay nag-aalay ng kanyang sarili para sa kanyang sambayanan. Kaya nga po sa misa din, sinasabi that the Mass is the wedding feast of the Lamb. Ito po yung dahilan kung bakit hinahalikan ng pari ang altar bago at pagkatapos ng misa dahil ito po ay kasal ng kordero. Ang altar na sumisimbolo kay Kristo at ang pari na kumakatawan sa simbahan na kabiyak ng puso ng Panginoon ay nag-iisa. At ngayong gabi pong ito, sinabi niya na ang pagmamahal ay ang pag-aalay ng sarili para sa iba. Maintindihan po natin si Pedro kung bakit ayaw niya na pahugasan ng kanyang paa sa ating Panginoon dahil po nung panahon ng ating Panginoong Kristo, alipin ang gumagawa ng paghuhugas ng paa. Ito po yung pinakamababa na uri ng trabaho nung panahon ng ating Panginoong Kristo sapagkat tanging ang mga alipin lamang ang naghuhugas ng paa ng kanilang mga Panginoon o mga amo. Kaya po sinabi ni Pedro, hindi ko pahuhugasan sa iyong aking paa, Panginoon, dahil itinuturing nila si Kristo bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang guro. Tapos makikita niya na gagawin ni Kristo yung pinakaaba, pinakamababang klase ng paglilingkod, ang paghuhugas ng paa. Kaya nga po, palagi na pinapaalaala sa atin ng banal na misa, na ang banal na misa ay hindi nagtatapos lamang sa pagdiriwang natin, kung saan parang isang oras lamang, o depende, pag minsan 1 hour and a half, depende kung gaano ginanahan si Father sa pag-homily. Pero hindi po doon nagtatapos ang banal na misa. Ang banal na misa po ay magpapatuloy, kaya sinasabi ng pari sa pagtatapos ng banal na misa,
tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayo. That each one of us na nakatanggap sa Panginoon ay isinusugo ng Panginoon para maging buhay na Eukaristiya para sa ating kapwa-tao. Na sa pagsusugo na sa atin ng Panginoon pagkatapos ng misa, dapat handa tayo na maglingkod sa ating kapwa-tao. Regardless kung may natatanggap man po tayo na papuri, na kapalit, o kaya naman po ay compensation sa ating ginagawa. Pero sinasabi ng Panginoon na katulad ng Eukaristiya, mararanasan po natin na sa pagbibigay natin ng ating sarili sa Panginoon, mararanasan natin na katulad ng tinapay, ang tinapay ay hinahati. Nasubukan nyo na pong mabalian ang daliri? Kung gaano kasakit yung mabalian kayo ng daliri o kaya mabalian kayo ng braso. So sa atin pong pagiging Eukaristiya sa ating kapwa-tao, mararanasan po natin na tayo ay hatiin, katulad ng tinapay na hatiin natin mamaya. At hindi po madali na mahati. Dahil ito po ay nangangahulugan sa paghahati sa atin, ito po ay nangangahulugan ng sakit at ng kamatayan. Not physical death, kundi marahil ay mga sakripisyo, mga pangunawa, mga pagpapatawad na kailangan nating ibigay. Na hinihingi po sa atin ang Eukaristiya na lumabas at humigit sa ating mga sarili, na kung saan uunahin ko ang ibang tao kumpara sa aking sarili. Ito po yung challenge sa kasalukuyang panahon. Mayroon pong grupo ng mga psychologists na sinasabi, this generation is the most narcissistic generation. Alam niyo po yung narcissistic? Ito po yung palaging ang inuuna ay yung sarili. Kaya nga, di ba, makikita niyo yung ating mga kabataan, magsiselfie yan sa umaga, nakalagay, magpo-post, woke up like this. Tingin ninyo, pag gumising yan, naka-makeup, maayos yung buhok. O kaya naman, bakit po palagi, no nakatuon sa sarili, na dapat ako yung papansinin mo, na dapat ako yung pagtutuunan mo ng iyong atensyon, na dapat kung ano yung tama sa akin ay tama din sa iyo. Pero hindi po ito ang pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal ay walang hinahangad, kundi ang ikabubuhay, ikalalago, ikauunlad ng kanyang minamahal. Kasi po, pag hindi ganong klase ng pagmamahal ang mayroon tayo, hindi ito tunay na pagmamahal. Ibabahagi po tayo bilang mga buhay na Eukaristiya sa ibang tao. Sa darating po na Easter Vigil, papapanibaguhin na naman natin ang ating mga pangako nung tayo'y bininyagan. At nangako tayo sa Diyos nung tayo bininyagan na tayo ay magiging mga pari, propeta at hari na katulad ni Kristo ay maglilingkod sa kanyang sambayanan. Pero ang hamon po sa atin, handa po ba tayong maglingkod? Handa po ba tayong mag-alay ng ating sarili para sa ibang tao? Handa ba tayong mamatay para sa iba? Dahil ito po ang Eukaristiya. Ngayong araw din pong ito, maliban sa pagtatatag ni Kristo ng Eukaristiya, ay itinatag ni Kristo ang sakramento ng pagpapari. Ang pagiging pari ay hindi isang pribilehiyo. Hindi po isang status o social status.
Ang pagkapari po ay itinatag ni Kristo dahil ito ay tawag ng paglilingkod. Na katulad ni Kristo, tinatawag ang bawat pari na maging pastol na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya po, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Kung hindi po ninyo naramdaman sa amin ang pagiging tunay na pastol, humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo sa mga pagkakataon po na hindi kami naging buhay na saksi. Hindi ako naging tapat sa aking pangako bilang isang pari. Patawad po sa mga pagkakataon na hindi ko nadala si Kristo sa inyong buhay. Pero hinihingi ko rin po sa inyo ang inyong mga panalangin. Hindi po madali ang buhay ng isang pari. Sabi ko nga po dun sa mga kaibigan ko, sana katulad nyo din kami, na pag umalis kayo sa opisina, tapos na ang trabaho ninyo. Na sana pag umuwi na kayo sa inyong bahay, ang concern nyo na lang ay yung family life ninyo. Pero po ang pari ay pari 24/7. May mga pagkakataon na kailangan naming i-deprive ang aming mga sarili ng tulog dahil mayroong tao na nangangailangan ng anointing this oras ng gabi at kailangan namin bumangon. May mga pagkakataon na 2:00 na ng madaling araw, may tatawag sa akin dahil may nawawalang sakristan. Na parang alam ko, sabi ko sana mayroong CCTV yung bawat sakristan. Nasabihin sa akin, Father, nawawala po yung anak ko. Pagtingin ko sa relo, 2:00 ng madaling araw. So maghahanap ako ngayon ng sakristan na naka-online para i-chat, nakita mo ba itong sakristan na ito? Pero syempre, dahil naputol na yung tulog mo, ang hirap nang bumalik. Pagkatapos, kailangan namin gumising sa umaga para magdasal. Kaya si Father doon, pagdating ng 6:00 sa prayer, sa adoration, tulog sa chapel. Pinapatapo namin ang mga hamon ng sambayanan ng Diyos. Please be gentle with us. Please, habaan niyo po ang pasensya ninyo para sa amin at ang inyong pangunawa. Mayroon pong mga silent battle ang mga pari. Na sa aming katahimikan, sa aming pag-iisa, pasanamin ang problema ng sambayanan ng Diyos. Kagabi po ay ginawa natin yung kumpisalang bayan. Pagpasok ko po sa kumbento, sabi ko dun sa mga brother, para akong binugbog ng 10 tao. Dahil kailangan ko na makinig sa sambayanan ng Diyos, maging daluyan ng pagpapatawad ng Diyos, maging mukha ng awa ng Diyos sa kanyang sambayanan na nagbabalik loob. Sabi po, priests are always wrong. Priests are always wrong. Pag mahaba ang homily ni Father, sasabihin, itong paring ito, walang pakundangan sa sambayanan ng Diyos. Nagugutom na kami. Pag maiksi ang homily ni Father, sasabihin, hindi ito naghanda ng homily. Pag si Father ay ang tagal magpakumpisal, sasabihin, itong paring ito,
nagdadahilan lang para hindi matapos yung penitence. Pag mabilis magpakumpisal, sasabihin itong paring ito nagmamadali. Pag si Father Don humingi ng donasyon, sasabihin itong si Father Don donation, mukha ng pera. Pag naman wala kaming ginawa sa aming ministry, sasabihin itong si Father Don walang pakialam. Pag yung pari, palaging kasama ng mga babae, sasabihin, chick boy. Pag yung pari, kasama ay puro lalaki, ang madalas mga kasama ay lalaki, sasabihin, nagtitinig ka do si Father. Mukhang 50-50. Pag si Father ay gwapo, sasabihin ng sambayanan ng Diyos, itong paring ito hindi tatagal. Lalabas yan. Pag si Father hindi kagwapuhan, sasabihin, buti na lang naging pari para hindi na kumalat ang lahi. Hanggat nabubuhay po kaming mga pari, palagi kayong may makikita na pagkukulang, pagkakamali sa amin. Pero sa oras na mamatay ang mga pari, sino ang magdadala sa sambayanan ng Diyos ng kanyang banal na katawan at dugo? Who can replace a priest? Na kayang dalhin, kayang pababain ang Diyos mula sa kanyang luklukan papunta dito sa altar. Tanging pari lang po ang may binigyan ng Diyos ng ganong kakayahan, ganong karapatan, na tawagin siya mula sa kanyang luklukan papunta sa altar para ibahagi sa kanyang sambayanan. Kaya po, pakiusap ko sa inyo, sana po patuloy nyo kaming suportahan. Patuloy nyo po kaming mahalin. Sana po patuloy namin kayong maging lakas at inspirasyon, lalo na po sa mga pagkakataon na kami nanghihina, sa mga pagkakataon na gusto na namin sumuko. Ang inyo pong mga panalangin ay napakalaking tulong para sa amin. Amen.